Well, mas mabuti na yon na merong impeachment cases para kung ano man yung mga akusasyon nila ay maayos na natin masagot kasi nakalatag at maayos ang proseso ng batas natin regarding impeachment. Ayun, alam nyo, may patama, may pahaging na naman dito si BP Sara. Kasi sabi niya, mas maganda na matuloy ang impeachment na yan. Kasi maayos ang proseso ng impeachment. Sa madaling salita, magulo kasi kayo, Quadcom. Totoo naman eh. Sa Quadcom, hindi sila nag-iimbestiga. Meron na silang desisyon. Ano? Ibaon si BP Sara. Ibaon. Oh, yun lang ang gusto nang mangyari ng Quadcom. Alam naman ng lahat yan. That is public knowledge. Hindi, kaya nga, itong sinabi ni BP Sara, ay ito'y patama. At totoo po yan. Kasi, sasagot ka. Gusto nila. Ang sagot mo, oo, hindi lang. Pag may maganda ka sinabi, manggugulo sila, ayaw kanilang pasabatin. Magkakaroon ng 1 minute, break. Oh, di ba? Puputulin nila. Papatayan ka ng mic, manggugulo. Di ba? So, paano, ang gusto nila, marinig yung lahat ng masasamang patama kay BP Sara. Pero pag may maganda nang sasabihin ng mga Duterte, sinosoplak. Sa madaling salita, hindi maganda yung proseso ng pag-handle nitong mga bata, itong mga taga-tahol ni Martin. Itong kay BP Sara, yung sa proseso ng impeachment, makakalatag siya. Magkakaalaman. Kaya nga, sa tingin ko, diyan kung bakit, pakinggan yung mabuti. Pakinggan nyo itong mabuti. Maaaring natatakot ang congressman dyan. Kasi bakit? Dahil makakapaglatag si BP Sara ng kanyang mga ebidensya at makakapagsalita siya nang hindi siya pinuputol. At posible rin ito. Meron pang madamay na ibang tao dyan. Kasi pwede siya magsalita ng naaayon sa gusto niyang sabihin. Pwede. Dyan sa wala. Hindi ka makapagsalita kaya siguro, biglang, pansinin nyo, biglang laban, bawi itong mga, di ba? Alam nating lahat. Hanggang ngayon, wala pa yung impeachment. Kaya nga yung mga dilawang, alam nyo yung mga dilawang tae? Sila yan eh. Sila yung nasa paligid na gusto mag-away ang Duterte at Marcos. Naasar, bakit? Bakit asa ng impeachment hanggang ngayon wala? Di ba? Ayaw tuluyan. So doon, masasagot natin ng maayos kung ano man yung sinasabi ng ating mga members of the House of Representatives na mali na ginawa. No? And mas mabuti na rin yon na merong impeachment dahil doon sa impeachment, ako lang yung hinahabol ng mga members of the House of Representatives. Hindi na nila tineterrorize yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Ang ganda nung sabi. Hindi na nila tineterrorize. Sinong terorista? Si BP Sara ba? Si Tebes ba? O sila? Sino nagte-terrorize? According to BP Sara, hindi ako nagsabi. Ang ganda nung sinabi niya. Tineterrorize yung mga tao ko. Di terorista sila. Bumelta, no? Siya pinagbibintang ang terorista, sila naman ang isipin mo, parang ginawang hijack. Biniktima itong mga tao ni BP Sara para gipitin si BP Sara, dinama yung mga tao. Again, ganyan din ang ginawa kay Pastor Kibuloy. Binabo yung katedral para magawa nila ang gusto nilang magawa kay Pastor Kibuloy. No? Pero ang ganda ng pagkakaanon dito ni BP Sara, Duterte. Naalala nyo no sa hearing, sinabi, nung humarap si PRRD, kung merong mali, kung merong may kasalanan, kung merong parusahan, dapat parusahan ako yun. Hindi sila. Kasi ako nag-utos. Diba? Yan ang Duterte. Hindi nangiiwan ng tao. Hindi traidor. Yung pagkatapos mong pakinabangan, iwan mo sa kangkungan dahil meron kang ibang agenda. Meron ka mas makukuha, mas mataas, mas maganda, mas gwapo. Baka mapunta tayo sa Maris. Wag na tayo pumunta ron. Ibig sabihin, walang traiduran. Si BP Sara, trinaidor ni BBM.
Si Pastor Kibuloy, trinaydor ng BBM. Si SMNI, trinaydor ng BBM. Alam naman natin lahat yan. Pero eto, hindi, walang iwanan. At alam ko yan. Personally, alam ko si BP Sara hindi nang iiwan. Nakita natin lahat eh. Ginulo nga ang mundo ni BP Sara because of Atty. Lopez. And yet, hindi niya iniwan si Atty. Lopez. Di ba? Halos saktan siya nung pulis pagsarahan ng pinto. Andun pa rin siya kay Atty. Lopez. Ano? Nilabas niya yung tao dyan sa veterans. Kinausap niya yung mga nagrarally. Di ba? In-acknowledge niya ang mga vloggers. May pagmamahal sa vlogger si BP Sara. Hindi nang iiwan ng tao to si BP Sara. Sa mga nagpapa-impeachment. Ay naku, wala akong message. Ano daw message yun sa mga nagpapa-impeach sa kanya? Oh. Kay Castro, ano masasabi mo, BP Sara? Parang pinabili lang ng suka, no? Wala akong message sa mga tao na nag-file ng impeachment case sa akin. They can always try, no? Pero sabi ko nga, sa lahat ng plano ng tao, Diyos pa rin. Ang plano ng Diyos pa rin yung nasusunod. So, ang ganda nung sinabi ni BP Sara na yun. No? Ang plano ng tao, ang Diyos pa rin ang nasusunod. That's Proverbs 16:9. Proverbs 16:9, basahin po natin. Ha? Anong sabi ng Proverbs 16:9? We can make our plans, but the Lord determines our steps. Tayo nagpaplano, pero sa totoo lang, yung bawat hakbang natin, Diyos lang ang nakakaalam. Siya ang gumagalaw. Siya ang humahakbang. Yan yung sinabi ni BP Sara. They can make their plans. Pero kung talagang tinadhana ng Diyos, ma-impeach si BP Sara, walang makakaharang. Pero kung tinalaga ng Diyos na si BP Sara ay maging the next president, wala din makakaharang. Tandaan po ninyo, nangyari din yan sa Bible. Si David, tinalaga ng Panginoon maging hari. Hinarangan siya, pinahanap siya, pinapapatay siya, lahat gustong gawin sa kanya. Pero pag plinano ng Diyos, pag sinabi ng Diyos, magiging hari ka, magiging hari ka. In short, yan yung sinabi ni BP Sara. Pwede ka magplano. Diyos lang ang nakakaalam ng hakbang. So, relax lang tayo, kalma. Ha? Kung para kay BP Sara ang presidency, para sa kanya. Kung panahon niya ma-impeach, ma-impeach siya. Ganun lang po. Pero ako'y naniniwala, inosente po si BP Sara. man can only plan, but it's always God's purpose which shall prevail. Tama?